Yun oh, good morning. Ayan, nag-harvest tayo ng ampalayan. Ano nangyari sa ampalayan natin? Parang nausog. Maliit ang bunga, hindi lumaki. Iba talaga ako ng ano dito mga katongs. Una, kaganda. Kung ewan ko lang kung gumanda pa rin, gaganda pa yung bunga kasi may edad na yung ating ampalaya. Baka nagsayang lang tayo ng pataba dito. Bagay pagka dinilig ba lang naman, matipid lang. Nung sinabog kasi natin yung 4 na bulto, doon to nagbago eh. Parang hindi kinain yung sinabog natin pataba. Tapos maliliit pa lang ay hinog na. So talagang ganoon kasama sa pagtatanim yan. Pawi na lang tayo sa susunod. Naka yan harvest na yan 10. Dito na lang natin tinor. Halos ng linggo na, hindi naman din lumaki. Ibang po yan. Martes kami nag-harvest nun. Lunes na ngayon. So halos ng linggo, hindi lumaki. Diba yung pan dito mga to, hindi tayo hiyang dito sa may area na yan. Kahit yung talong ganyan din eh. Sa umpisa maganda, tapos biglang pan ng talong. So subok na lang tayo sa iba. Talagang ganon. Kasama yan sa pagtatanim. Ito yan, linis na nga po nila kahapon. So ewan ko kung darating yung magroroto ngayon dahil pinatawagan ko kay Parin J. Anong oras na? Alas 7 eh. So ayan mga katongs, baka
Ilan na ba yan? 20 na ano? Baka mga 30 naman mahigit. So alas 9 na. Baka maaga pa naman din. Kahit na alas 10 pakalis parang J dito. Okay, ayan mga katongs, bibiyahin na si parang Jay. Ang na-harvest natin 38 lahat, 380 kilos pa. Eh, sa akin na yan oh. Merienda pa si parang Jay oh. Nauna merienda bago kalmusal. Kumain ba si Bata? Maraming siya ba? Pakabait ka mo ah. Dala mo na. Plastic mo na lang, Greg. Eh, isa ako naiipon dun. Yun mga katongs, at nagpapatabaan na nga po kami dito. Ha? Yun na pupunta ron, titimpla ko ng gamot. Kapataba tayo dito sa sili. May problema tayo dito mga katongs sa sili. Dahil namamatay. May area na maraming namamatay na sili. Doon halos kalahati isulok na yan, pero dito madalang lang yung nalalanta. Nung hinugot ko mga katongs, tuyo ang puno. Ibig sabihin punggos. Ayan. Titigla natin lang sa drum. Gumagamit tayo ng pungguran pang bakterya. Hinahaluan natin yung pataba. Ang ganda na sana ng kapit ng mga hindi namamatay yung kaganda. Kaso nagulat ako, bigla na lang tutuyo. Nung hinugot ko, tuyo yung puno sa ilalim, hindi mismo yung sa may pagitan ng lupa. Kasi pagka sa nakaangat sa lupa, ibig sabihin natutuyo natutuyo sa init ng singaw ng plastic. Pero hindi, nasa ilalim eh. Kaya alam mo, punggos.
So ginagawa natin, nahaluan natin ng pungguran. Hop! Yung pataba, hinahaluan natin ng pungguran. So pang punggos mga katongs ito. Abok. Ayan, doon yung wang ko. Dilata. Dilata ka? Duktungan mo na yan, ano? Didilig na po tayo. Ayan, kulay blue yung dinidilig natin. Gawa na pungguran nga po yan, at saka calcium nitrate. Parang umano yung init eh. Siya na init. Kailangan pala pangalawang patubig at saka doon tayo magtatanim. Pag kunwari sa una babasain natin, tapos palipas tayo ng 2 araw, yun, basa uli natin, then sabay tanim na. Ito kasi sa bayan ginawa natin, napakainit pa. So sa susunod ka nang gagawin natin. Kaya ito malamang marami maging hulipin. Maraming magiging hulipin to dahil dahil nadali. Pero yung sinasabi sa init, hindi sa init to mga katong, yung nalalaga na natutuyo sa init, hindi. So pang kasi yan eh, punggos sa ilalim ng lupa. Ang sa init mga katong, yung mula sa lupa hanggang mula sa lupa pataas, yun natutuyo, yun ang sa init. Pero nung hinila ko kanina yung namamatay mismong sa puno, sa ugat. Ito ang hindi natin napaghandaan. Ganda pa naman ng mga bulas.
Dito nga po, madalang namamatay, ano? Ha? Diyan sa gawin dyan, madalang. Madami rin. Ha? Yung sa bayan siguro, ano? Si Abo at si Greg ang katulong kong nagdidilig. Yan, ito sa sample natin pataya. So ayan, ito nyo po, tuyo yung puno nya, yung nasa ilalim. So pungus, kaya yan, dinidilig natin ng bakterya, pungguran, bactericide. Ganda nung hindi na dadali. Ang ganda yung arangkada. Ito pa isa. Yun o, tuyo. Yun sa ilalim, sa ugat sa puno. Ay, gandang dilig ang mga katong, so bitak eh. Kaya sa ilalim talaga eh. Ganda ng pagkabitak niya, paikot. Sa makalawa ko na babasain ng tubig para talab na talab yung bactericide. Yung pa isang pa natin. Ha? Ay. Wala na rin. Kung pinapatamaan sa dahon, maluluto yan. Doon kay Greg, hindi pa natagpos daw. Yun. Ha? Kalahati pa lang pala. Tatlo pa yan. Hindi, pati yun, madilig na ng punggos yun. Ha? Pampunggus. Didiligan na rin yan. Oh. Bukas. Sakto yan, pagtulong-tulungan natin, taggal yung plastic to bukas para Mabili ka ba kay Boss Jay? gamot. Okay, mga katongs, pakita ko po sa inyo yung ating sili paggabi. Ayan nga po, kanina
kanina umulan na rito kaya lang hindi lumakas. Saglit lang biglang nawala din. So hindi naman din nakabasa. Ayan, bagya lang. So yun, may mga bagong dahon ng nilalabas. Okay naman yung karamihan, kaya lang talaga na anuhan tayo ng fungus. So makontrol naman natin dahil pang yun bactericide yung punggura na hinahalo natin sa pataba. Then sa susunod na pataba, haluan naman natin ng Biokozyme para sa din yun, bakterya. Pagsasalitin natin yun. Totoo niyan kasi mga katongs, nagkamali dahil nagmadali tayo ng tanim. Totoo yung sinasabi ko na dapat binasa muna natin to, then palipas tayo ng 2 hanggang 4 na araw para tumalab yung humic acid at saka yung pinaupo natin pataba malusaw muna. So wala, nagkuhan tayo, nag-apura, yan ang nangyari. So kaya sa susunod ayan, alam na natin. Kaya doon sa kabila babasahin muna namin bukas, kasi sa katapusan pa naman darating yung punlanon at saka yung itutudling sa ampalaya babasahin na rin natin. Ito kasi sa bayan kumbaga tigang na tigang yung lupa, tapos binasa mo, sumingaw yung init, naka plastic na, isa pa lumutang yung mga bakterya nun, kaya yung iba kumapit na yan sa puno ng sili. Mali tayo, pero yan, kaya pa natin makontrol yan. Ay, so yun nga lang, maghuhulog tayo. Okay, mga katongs, ayan, ngayong araw ay nga po ngayon, April 28, Lunes. So namitas nga po tayo ng palaya kanina, naka 38 bundle, medyo mahina na, 380 kilos. So yung sinundan po niyan 490 kilos. So paurong dahil yun nga, at sa ngayon kailangan natin magtanim para at least makabawi tayo.